Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective your energy at this time. You're in a battle, para napapalaban ka. Meron kasi mga nakapag-compete sa'yo, merong mga humahadlang, humaharang sa like mapupuntahan mo, para may pumipigil sa'yo ba, like yung pagsikap mo sa buhay, yung pinipigilan kang umasenso o kaya ay kung gusto mong magbago yung buhay mo o pumunta ng abroad, may mga pumipigil sa'yo, para may nagbablock ba, may mga humaharang no, ng mga kaaway. Yan. Gusto nilang hadlangan ka, pigilan ka. No? You can't able to take action na freely kasi mayroong mga humaharang. Yun ang nagpapahold back sa'yo na maging malaya na take ng action kung ano man yung gusto mong gawin. Parang hindi mo magawa yung kahit na gawin mo yung gusto mong gawin. Parang palagi may humahadlang, may pumipigil. Kahit yung i-message mo yung person mo, pwedeng ganon. Or kaya kahit na i-pursue mo yung goals mo. Yan. Parang hindi mo magawa, hindi mo magawang umpisahan. No? Yung mga gusto mong umpisahan o gawin mo. Pero sa kabila ng may mga ganyan guys na may kaaway na mga gustong humadlang sa path mo, sa buhay mo, sarili mong buhay, no? Actually, yung mga ganyan tao na yung buhay ng iba gusto nilang pigilan, yung pinipigilan nila umasenso yung iba, gusto nilang hadlangan. Yan yung mga taong baliw na, no? Baliw na. Masasabi kong baliw na yung mga ganyan kasi hindi talaga matino ang utak ng mga ganyan kasi ng tao. Yung love life ng iba na gusto lang pigilan, baliw yung mga yan. Yung mga gumagawa to the point na gumagawa yun sila ng mga kadimunyuhan para lang pigilan yung yun ng iba kasi naiinggit sila, ng mga ganun. Napipigilan nila asenso yung iba kasi naiinggit sila, ganun. Kasi gusto nila ang kinyon sa iba, baliw yan. Hindi lang baliw. Alam niyo anong tawag sa kanila? Kampon pa ng Diablo. Bakit sila nabaliw? Kasi naging kampon sila ng Diablo eh. Kita niyo madimonyo, parang baliw na, parang restless yung souls nila. Yan, parang ganun. Di ba? Demonyo na nga yung mga ganun. O, di ba? Masakit pakinggan pero totoo yan. Kasi kung matinong utak ng isang tao, focus yun sa buhay niya eh. Hindi doon sa buhay ng iba na gusto niyang pigilan o umasenso yung iba. Hindi yan mang-monitor ng buhay ng iba. Kumbaga, work niya yung gagawin niya, hindi yung monitor ng buhay ng iba, tapos gusto niya kontrolin ng mga kadimunyuhan niya, mga deceit niya, di ba? Etong sa akin, na-expose ko lang to yung mga ginagawa ng iba, ng mga kasamaan at mga kabaliwanda. No? Yan. So, Ace of Swords. Mag-umpisa na din sa wakas, guys, na klaro yung isipan mo, ikaw yung may kontrol ng buhay mo, hindi ka na mahadlangan, hindi ka na mapipigilan. Ikaw yung kukronahan na hari ng buhay mo. Parang gano'n kasi may crown dyan. Ikaw yung magli-lead sa buhay mo, meron ka ng direksyon at wala nang magdidirekta sa'yo na mga to, na kung sa right path ka kasi, like yung kung meron kang goal na ikaka-asenso mo, harangan ka nila eh. Pipilitin ka nila na doon ka na lang, yun na lang sa'yo, doon ka na lang sa worst, sa amin yung para sa'yo. Mga ganun yung mga yan. Diba? Baliw yung mga yan, hindi yan matino yung utak ng mga yan. Sabi lang buhay, alam nyo na o nagparusa sa mga ganyan. May parusa yan sa Bible. Paparusahan din yan sila ng God. Yung Diyos na Ama ang parusa sa mga ganyan. Dahil hindi din talaga makatwiran at very injustice at evil ang kanilang mga ginagawa. Sabihin na lang, mapatawad din sila ng Diyos. No? Pag nangingi sila ng kapatawaran. Malaman na lang nila yan. No? Malaman na lang nila yan pagka sa kabilang buhay na sila. Pag pumanaw na yung kaluluwa nila, malaman na lang nila yan. Kung mapatawad nga ba sila ng Diyos o hindi. Kung saan ba sila ilalagay ng Diyos. Yung kaluluwa nila. Mga ganyang ginagawa nila.
Hindi yan ang mga nakakapasok sa langit, ang mga ganyang gawain. Hindi yan ang mga tao nakakapasok sa langit. Sabi ng Jesus Christ, only righteous souls ang mga nakakapasok na mga kaluluwa sa langit. Yun ang katotohanan eh. Tingin nyo, righteous yan. Nung harangan nila yung goals ng iba, pipigilan nila, kontrolin nila yung buhay ng iba ng mga kadimunyuhan nila. Kaya gusto na ng power and control, nainggit sila, mga sik sila ng lagim. Hindi yan righteous, napakalayo, kabaluktutan. Baliktad. Baliktad ng righteous yan, yung mga ganyang klase ng tao. Well, ikaw, ayan guys, at you will start a life na ikaw ay may control ng buhay mo, ng isipan mo. At maaring magsisimula na to ngayon, no? Ano to, magsisimula na ba yan ngayon agad? Ay, hindi pa daw. Very soon. Very soon na ikaw na may control ng buhay mo, ng isip mo. Hindi na yung iba yung didirekta sa buhay mo, sa isip mo. And also, mamuhay ka na ng masaya, fulfilled, satisfied. Yung mga ganyang klase ng tao, kung meron yan sa paligid mo, magandang lumayo na lang sa ganyan kasi maliban sa negativity na nakapanghawa o nakapang-inflict sila ng negativity, kadiri yung mga ganyang tao. Sa totoo yan naman dapat na iwasan ng mga tao na kadirian, no? Yung mga ganyan na mga inggitira na gusto madlang sa sa pangarap ng iba, sa goals ng iba, na gumagawa hindi lang basta gusto nila lang may mga ginagawa yun silang scheme, even witchcraft, o kaya pakulam nila yung mga kaingitan nila, o kaya kukulamin nila, ganyan yan sila. Yan ang dapat kadirian iwasan kasi hindi lang toxic. They are kampo ni Satanas. Nag-aasik sila ng lagim, hindi naman sa ibig sabihin na katakutan sila. Para lang peaceful ang buhay ba? Para tahimik ang buhay, masagana ang buhay. Kasi kung may mga ganyan sa paligid mo, mahirap umasinso. Kasi hindi lang yung gusto nila sa isip nila na pigilan ka. May ginagawa yan silang mga kadimunyuhan, guys. Kasi baliw nga sila eh. No? Yan ang mga baliw. Hindi lang yan sila napapalata, tahimik-tahimik lang, pero utak nila yan, baliw na talaga. Baliw yan, yan ang mga gawain ng mga baliw. Ang matinong tao, matino ang utak, focus yun sa buhay niya, sa mga goals niya. So, supportive pa yan sa kapwa niya, na, o kaya kung hindi man supportive, basta focus lang siya sa mga goals niya. Ayaw yung alam, ayaw yung intrude sa pangarap ng iba, sa mga goals ng iba, sa love life ng iba. Ayaw niya manghadlang ng kung ano man yung plano ng iba sa buhay nila. Hindi niya kailangan makipagkumpitan sa iba sa buhay. Dahil alam niya, through sa pagsisikap niya, aasinso siya. Magiging maging happy, no? Fulfilled, nasabi ko na. At kung may asawa ka na, yun, maging buhay ninyo. Masaya ang pamilya, peaceful ang buhay niyo. Pero kung wala pa, darating na yun, the one for you. Na yan ang maging buhay ninyo. Knight of Cups. Merong nasasaktan dito kasi rejected siya. Naro-reject yung offer niya or spell niya. Pwedeng spell ito or offer niya. Or kung kunwari may offer to sa'yo, kinanta ka niya, gano'n. Or minessage ka niya, nireject mo, nasaktan siya, heartbroken siya ba? So, nangyaring gano'n. Or else, kung meron siyang sinent na spell, nabigo siya. Kasi na-reject yung spell niya. Mga gano'n. So, ano ba yung sinend sa'yo niyan na na-reject? Deceit to. Mga spell yan. O, kasi kapo. Spell yan. Na-reject daw. Rejected, not approved.
Bakit? Bakit sinenda ka niya ng spell? Kay once na yan. Napaka goal driven yun. Napaka passionate pa naman yan. Napaka inspired siya. Positive, optimistic. Gagawa ng deceit. Bakit? Attracted sa'yo. Attracted. Gusto ka niyang mapangasawa. Very attracted sa'yo. Ano pa? Bakit sinisinda ka niya ng spell? Kaso rejected spell na, no? Kasi wala siyang confidence eh. Hindi siya confident na kausapin ka, direktahin ka. Kasi kulang siya sa kumpiyansa sa sarili niya na yung kausapin ka. Tahimik lang to, aloof. Parang ang gusto niya ikaw pang mag-pursue sa kanya, mag-effort. Bakit direktahin mo? Bakit mo ako sinisinda ng spell? Bakit mo ako ginagayuma? Ang gusto mo, itot? Gano'n kaya gagawin? Gusto mo itot? So, ano ba? So, ayan. Bastos. Pero, bastos nga. Pero, tingnan nyo naman. Hindi ka patutulugin yan kahit mga spell lang. Ikaw ang maperwisyo dyan. Di ba? Pwede. Hindi ka makatulog sa mga spell lang eh. Wait, mga palipadaan o tigal po. Okay, spell gayuma. Pwede hindi ka makatulog din eh. Magdamagi. Gusto ka niya makip. O, ginagawa niya lahat kahit yung gumawa siya ng mga witchcraft po. Magic. Black magic. Para lang makuha ka niya. Ganon siya. Nang i-spy to sa'yo eh. Sa akin nga, pagka kasi may gumagawa din sa akin na hindi ako pinapatulog eh, kagabi nga eh. Sabihan ko yan, ang gusto maitot. Sabihan ko. Well, meron ng na-separate sa'yo, no? Yung deceit. Kasi na-reject nga eh. Deceit yan. Yan na yun oh. Na-reject mo eh. Meron niyang sinend siguro na pumasok sa'yo, na unite sa'yo, na spell niya, tapos yun, nag-illusion ka. Yan. Nag-iisip ka sa kanya. Possible yan na yun. Kaso na-separate sa'yo, ngayon ay klaro na yung isipan mo. Or hindi na clouded yung isip mo. Kasi natanggal na yung illusion, yung lies, deception, manipulation na sinend niya sa isipan mo. Madami ang ganyan yung ginagawa nila sa person nila. Gusto lang siguro mang-control, mang-manipulate, ang ganyan. Hindi nila alam yung effect niyan, apektuhan yung health ng tao. Magaan yung loob niya sa'yo. Malapit yung loob niya sa'yo. Parang naramdaman niyo at home siya. There's balance, harmony sa inyong pagsasama, pag nagsama kayo, ganun. O pag nagkita kayo, na-feel yung soul connection sa inyong dalawa. Pero
hindi daw kayo connected energetically o spiritually. Kasi, na-reject na yung ano niya eh. Kaso lang, pwedeng ito ay, ano to eh, yung hindi kanya na-feel intuitively kasi na-reject yung kanyang spell. Kasi kung gumana yung spell niya, maramdaman ka niya, yung makaramdam ka ng urge, intense desire, init, passion, ganyan ang gayumay, ganyan ang love spell. Yung init na init ka sa kanya, yan, gusto mong katalik, yan. Hindi niya daw naramdaman. Dahil na-reject na yung spell niya. Pero nahirapan siya yun. Nahirapan siya. Nahirapan siya na ma-penetrate ka ng spell niya. Baka ganon. Hindi. Nahirapan siya. Parang may pinagdadaanan siya na madilim. Bakit? Bakit kaya? Kasi tenga nga yung connection niya eh. Tenga. Clouded ang judgment niya. Na kailangan pa niya mag-antay kasi hindi kayo magkatuluyan, hindi kayo makabuo ng pamilya kung kailangan ano kasi buo yung offer niya sa iyo. May inaantay pa siya kung ano, hindi kayo makabuo ng pamilya, ng kumpletong pamilya kung hindi ka mag-message. Kung hindi ka mag-message, tama, kung hindi ka mag-message, see, may inaantay siya na ikaw mismo ang gusto niya mag-offer pala. Yan, ng which offer? Para magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. Na ikaw ang mismong lalapit sa kanya, na maging matapang na lalapit sa kanya, na hindi na maging mailap sa kanya, para madali ka na lang niya mahawakan, no? Pag hindi ka mailap, parang leon ka eh, na mabangis. Siguro ang takot siya, hulihin ka na lumalayo ka, masasaktan lang siya kasi lumalayo ka. Yun pala kayo, baka may spill ka para lumayo sa kanya. Ganun ba? Gusto niya, ikaw mismo lalapit sa kanya. Yan. Ang gusto niya, ikaw ang mag-reach out sa kanya na continuous. Hindi ka na magpa-control sa devil. Ba't ikaw mag-reach out sa kanya? Ba't hindi siya mag-reach out sa'yo? Para hindi na siya mag-overthink. Kasi guarded siya, defensive siya. Tataas siya ng wolo, tapos gusto niya ikaw mag-reach out sa kanya. Stagnant daw siya. Pero gusto niya bumalik sa'yo. Gusto niya mag-reach out sa'yo pero hindi niya magawa. May deceit to. Gusto niya makalaya sa restrictions. So, pumipigil sa kanya. Yung may magawa na siya, yung magawa niya na to, makapag-reach out sa'yo. Yun lang, hindi siya magawa. Ba't siya magpa-control? Mukhang siyang kailangan na mawala sa nangungontrol sa kanya. Queen of Pentacles in reverse. Powerless daw kasi siya. Malungkot siya.
Ikaw inaantay niya mag-offer sa kanya eh. Unstable daw siya. Unstable na. Swertein daw yan yung connection nyo kung hindi ka na lalagay ng boundary sa inyong dalawa. No? Kung hindi mo na siya i-cut off. Yung gusto niya ikaw lalapit sa kanya. Yan. So, yan ito na lamang for collective